Panginoon sa Kristo. Amen? Lahat ng sumasampalataya at nakikinig ngayon, magsabi na amen! Pakasyo, amen! Pakananin ng Panginoon. Ikaw na. Ano ba ginagawa mo? Ano ba hawak mo ngayon? Umaabot sa'yo, tinig ng ating Panginoon sa Kristo. Kapag ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Tinig ng Diyos ito. Hindi ko tinig ito. Pinapaabot lang ang pinasasabi ng Diyos. Nasabi niya, mahal ka niya kapatid. Siya'y namatay. Ipinako sa krus para tayong mga makasalanan na dapat tayong ipako. Pero hindi na tayo ang pinako. Si Kristo ang ipinako sa krus para tayo hindi na mahirapan. Amin po ba? Ganyan magmahal ang Diyos. Pero huwag naman natin baliwalain. Amin po ba? Sapagkat ipinapauna na ng ating Panginoon. Minsan lang itinakda sa taon na mamatay. Pagkatapos ay paghuhukom. Kapatid, huwag ko kayong magagalit. Sasabihin ko lang kung ano sinasabi sa Biblia. Sino mo ba ang kandidato sa impyerno? Ito minsan hindi na pag-uusapan eh. Lagi na pag-uusapan lang, sinong gustong pumunta sa langit? Ako! Sino ngayon ang kandidato sa impyerno? Babasahin ko kung mabuti sa inyong lahat upang maalaman nating mabuti kung sino po ang mga papasok sa impyerno. Ganito ho, sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 19. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalo niya, karimari-marin na pamumuhay, kahalaya, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pagkagalit, paninibugo, kasakiman, pagkakabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang sarot na pagpasaya, at iba pang tulad nito, pinapadaan ko kayo, tulad noong una, hindi tatanggapin sa karay ng Diyos ang gumagawa ng gayo, mga bagay. Ano po sabi? Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Kapilang ako ron kung hindi pa ako nagbagong buhay. Amen po ba? Ganun pa man, ang Diyos ay nagbibigay pa rin ng pagkakataon sa ating lahat upang maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos na ikaw ay kaya niyang baguhin. Amen? Ang Diyos ang ating pag-asa sa lumang buhay na ito. Anong klaseng buhay meron tayo ito? Bata pa lang mapapansin na ninyo. Maliit pa lang tinuturuan na ni Satanas na magmura. Maliit pa lang ang mga bata ngayon ang lunotong magmura. Pero ngayon, pagkakataon na natin para magbagong buhay. Amen po ba? Okay, babasahin ko pa ngayon. Pag hindi nilanggap sa impyerno, pag hindi nilanggap sa langit, yan sa impyerno. Ganito sinasabi. Sa Lucas, at sa Revelation chapter 21 verse 8, sabi ito, subalit malalim ang kasasakitan ng mga tuwag, mga takdil, mga nagpasasak sa kasuklang-suklang na kahalayan, mga mamamatay tao, mga makakyapit, mangkukulang, sumasamba sa Diyos-Diyosan, lahat na sinungaling, sila yung bumbuling dalawa naglalagablag na supre, na siyang pangalawang kamatayan. Bad news po, no? Ito po ang hindi magandang balita. Lahat ng binanggit na naggumagawa ng kasalanan, ang sabi ay, ulitin ko po ang sinasabi nito, ila'y ibubulig sa lawa ng naglalagablag na supre na siyang pangalawang kamatayan. Aba, may pangalawang kamatayan pala. Amen? Yung kung ang tao po, ang kanyang katawan pag namatay, unang kamatayan yon. Pero meron pang kasunod, ikalawang kamatayan. Ano yun? Kapag ang tao ay napunta doon sa tinatawag na impyerno, ang tawag ko doon ay ikalawang kamatayan. Mga kapatid, ang buhay natin dito, hindi natatapos pag namatay. May karugtong pa. Kapag nahatulan tayo doon sa hukuman ng Diyos, wala pong matatago sa hukuman ng Diyos. Pag napatunayang guilty ang tao sa lahat ng kasalanan ginagawa dito sa lupa, ikalawang kamatayan ang ihahatol ng Diyos sa tao. Pero tandaan mo mga kapatid, naparito ang anak ng Diyos para iligtas tayo sa ikalawang kamatayan na ito. Kumalakpak lahat na sumasampalataya.